kailangan po nating humayo. Kasi rumahayo naman ako eh. Hindi po dapat natatapos sa paghayo. Sabi yan, dapat po mabunga. At hindi po dapat natatapos sa mabunga. Ano ito po sabi? That you should go and bring forth more fruit and that your fruit should remain. The goal is not just to go, but to bring more fruit at yung fruit na nananatili. Ang question po dito is not if you are useful sa ministry. I believe you are all useful sa ministry. Amen? Sino po dito ang ginagamit sa kanyang church? Okay, mga 5. Amen? Ayun, marami na. Okay? Nahiya ba kayo sa church nyo? Sino po dito ang ginagamit sa kanilang church? Ayun, marami pala lahat. Okay? So, maganda po na tayo ginagamit sa church, but the question is if you are not if you are useful in the ministry, if you are a musician. The question is not if you are a song leader or not if you are a driver or you are a faithful giver sa church. Hindi po yan ang tanong. Ang tanong po ay, nagagampanan mo ba yung purpose mo? Bakit ka pinili ng Panginoon? Okay? Itanong po natin sa ating sarili, nagagampanan ko ba yung purpose ko? Bakit ako pinili ng Panginoon? Okay? So the Great Commission is not just for the pastors. The Great Commission is not just for the missionaries. The Great Commission is given to the church. And the church is not the building. The church is you. Amen? Lahat ng mananampalataya dapat humahayo. We should all be out there bringing the lost souls to Christ. Sabi niya, and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Tignan po natin yung word na go. Lagyan natin ng acronym. Go means God's order. Okay? The order of God. Or God's order. Dapat makita nating mga YP, yung go is God's order. Or God's order is go. If you will study the word of go in the Bible, may makikita tayo at mapapansin tayong mga ilang bagay. Okay, sa Bible po, kung naalala niyo po yung adulterous woman. Ano? I don't know if if you remember the adulterous woman in the Bible. Pagkatapos po, nung siya po'y mahuli, sabi ng Panginoon, sige, kung sino ang walang kasalanan, batuhin ang babaeng ito. Ano pong nangyari? Walang bumato. Okay? So, tinanong siya ng Panginoon, may bumato ba sa'yo? Okay? So, yun po. To make the long story short, sabi ng Panginoon sa kanya, neither did I condemn thee. Sabi niya, ako mismo hindi kita hinusgahan. Pero ano pong utos sa kanya ng Panginoon? Go and sin no more. Ano pong tawag doon? That means go for salvation. Mga kapatid, hindi ka magiging soul winner kung hindi ka ligtas. Amen? Kasi hindi mo naintindihan yung tunay na kaligtasan. You should understand first yung inyong salvation. Ulitin ko pong tanungin, are you saved? Ulitin ko po, are you really saved? Amen? Okay? So, go for salvation. Go and sin no more. At ang isang tao po na totoong ligtas, bagamat tayo po'y nasa laman at may old nature pa din tayo, may sinful nature pa din po tayo, pwede pa din po tayo magkasala, but I believe ang tunay na ligtas ay hindi na dapat nabubuhay sa kasalanan. Go and sin no more. Amen? Ang idea po, hindi po go, ang idea po is go and do not live in sin anymore. God's order for salvation. Go and sin no more. Pangalawa, na go po na makikita sa Bible, if you remember the Samaritan woman. Yung Samaritan woman, nung siya po'y kausapin ng Panginoon sa balon ni Jacob,
Na kung saan yung mga disipulo po, pagkatapos nila maghanap na makakain, hinahanap nila ang Panginoon at di nila makita. At nakita nila ang Panginoon, kausap itong Samaritan woman. At ang pinag-uusapan po nila ay tungkol sa tubig. Sabi ng Panginoon, bigyan mo ko ng tubig na yan, at pagkatapos, hihingi ka sa akin ng tubig, at kapag ininom mo yung tubig ko, hindi ka na mauuhaw muli. Nagtaka yung Samaritan woman. Sabi niya, hihingi ako sa kanya ng tubig. Wala naman siyang dalang, anong tawag dyan? Galon. Paano ako hihingi sa kanya ng tubig? Okay? Pero mga kapatid, that is soul winning. Ang sabi ng Panginoon, nagtataka yung babae. Sabi niya, paano ko hingi ng tubig sa kanya? Wala naman siyang dalang pangsalok. Okay? Pero naging maliwanag po ang lahat sa kanya along the conversation. Habang nag-uusap sila, naalala niya, ito yung Jesus na sinasabi nila. At pagkatapos niyang ma-recognize ang Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, go tell your husbands. Grabe, ang dami, no? So, ang idea po is, go and seek more. Ang ibig sabihin po ng go, doon po sa adulterous woman, is go and do not live in sin anymore. Dito naman po, go and tell your husband. Ang idea po ng go dyan, go and seek more. Pagkatapos mong ma-receive ang Panginoon, humanap ka ng iba na dadalhin mo din sa Kanya. Go for salvation. Pangalawa, go for soul winning. And then, saan po natin makikita ulit yung go sa Bible? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Yan naman po yung Great Commission. So, go and share more. Pagkatapos mong go sa salvation, go and seek more. Pagkatapos mo maghanap, pagkatapos mo silang mahanap at madala sa Panginoon, go and share more. Discipleship. Amen? Kailangan po mananatili ang bawat bunga po natin. At ang gagawin natin bilang soul winner, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang kalooban ng Diyos, pag nag-aakay ka ng kaluluwa, hindi para pabayaan mo yung tao na yan, kundi i-disciple ang mga tao na yan, ang mga kaluluwa na yan. Kaysa kung anong ginagawa natin sa church, humanap ka po ng baguhan para po i-disciple. Kaysa magpasikat ka kay pastor, baka pwede mag-song leader naman ako dyan. Sayang naman yung gwapo ko. Kaysa ganyan po ang ginugol mo sa simbahan, humanap ka ng baguhan sa simbahan at turuan mo ng salita ng Diyos kung ano yung mga natutunan mo sa pastor mo at sa mga leader at sa simbahan mo. Amen? Kesa humanap ka ng mga damit na babagay sa'yo para pagdating mo ng church, gwapong-gwapo ka. Kesa yan ang inaatupag mo, humanap ka ng mga baguhan at turuan mo ng salita ng Diyos. Be a help in your church. Huwag niyong ibigay sa pastor at mga leader ang lahat ng bigatin sa simbahan. Mga kapatid, hindi ka palamuti para magpapogi. Pogi ka na nga save ka na Presence of God inside. Amen. Huwag mo nang atupagin yung panglabas. Ang mahalaga yung pangloob, pogi ka. Amen. Ang mahalaga meron kang Kristo sa puso. Mga kapatid, kaysa kung anong inaatupag natin, ligaw ka ng ligaw, maraming ligaw na kaluluwa. Pambira, nasingit pa. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaysa kung sino-sinong mga nililigawan mo, humanap ka ng ligaw na kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Amen? Yan, ang sarap po pag nagagamit ang mga kabataan sa pag-akay ng kaluluwa. Amen? Huwag po kayo pa din palagi ang grupo sa church. Minsan out of place yung bisita Kasi may certain group ka na sa church na kinabibilangan mo. That is wrong. Kami yung pabebe babes.
Okay? Kami lang to. Hindi kami pwedeng madagdagan. Kami lang to. Amen? Wala pong ganon. Wala pong grupo-grupo sa isang simbahan. Amen? Umalis ka sa grupo na yan. Humanap ka ng matuturuan mo. Dapat maramdaman ng bisita na pagpasok niya sa church, particularly sa Baptist Church, na welcome sila because as a Baptist, ito po ang tinuturo sa atin that souls are very precious in the sight of the Lord. Amen? Kung ikaw ay, kung ikaw ay ligtas, go and sin no more. Go and seek more. Go and share more. Amen? Invitation na tayo, amen? Hindi. Share more nga eh. Okay. So, kapatid, alamin mo naman yung pangalan ng bisita. Alamin mo naman kung saan siya nakatira. Alamin mo naman yung address niya and learn to visit them. Pray for them. Care for them. Visit them. Guide them. Teach them. Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. That is soul winning. At mga kapatid, that is the foundation of our message this afternoon. Amen? John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Connected people reach people. I still remember my father. Hindi lang po siya naging mabuting pastor, pero siya po ay naging tunay na soul winner. Sa kanya ko po nakita paano umiyak sa kaluluwa. Sa kanya ko po nakita sa ministry na ang ministry po ay hindi tungkol sa kanyang pangalan. Amen? Hindi po ito tungkol sa kanyang posisyon. Hindi po ito tungkol sa pagpapalaki ng simbahan. Hindi tungkol po ito sa mga taong pupunta ng impyerno na kailangan makarinig ng ebanghelyo. At habang tinitignan ko po yung buhay niya, doon ko po naintindihan na wala na pong mas mahalagang gawain sa simbahan kundi ang dahilan kung bakit tayo naging simbahan. Kung bakit tayo iniwan dito ng Diyos. Hindi po para maging komportable, hindi po para sumikat, hindi para po sa mga programa na ginagawa po natin, kundi para mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Soul winning is not just a ministry. It is the heartbeat of the church. Ito ang dahilan bakit tayo nag-i-exist. At kung mawala man lang lahat sa atin, wag lang mawala ang pag-aakay ng kaluluwa. Alam mo po, okay lang po na mawalan po ng mga youth activity, youth fellowship. Okay lang pong mawala yan. Okay lang pong mawala yung mga Mother's Day, Father's Day. Okay lang pong mawala yan eh. Wag lang pong mawala yung pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Maganda po na meron tayong mga sport fest, meron tayong mga family camp, meron tayong fellowship time na nag-swimming tayo, nagkakasiyahan tayo, kumakain tayo ng inihaw na liempo. Masaya po yan. Wala pong masama dyan, pero pwedeng mawala ang lahat ng yan, wag lang po ang pag-aakay ng kaluluwa. Kung ikaw ay magaling na Kristiyano, doon mo ilagay yung galing mo. Kung ikaw ay matalinong Kristiyano, doon mo ilagay yung talino mo. Kung ikaw ay kung ikaw ay bisang Kristiyano, doon mo ilagay yung bisa mo. Hindi kung saan natin ginagamit yung talino natin na minsan nagkikreate pa tayo ng division sa church. Grabe, pagbalik mo. Amen? Pastor, marami akong nalaman na hindi mo alam. Amen? Imbis na magamit yung talino mo sa pag-aakay ng kaluluwa, nagamit ka pa para mag-create ng gulo sa church. If you are really good, use it to bring others to Christ. And I believe this is the key to be a fruitful soul winner. Number 1. Gising pa po kayo? Amen? Okay, number 1. Tapos na po tayo sa ating introduction. Amen? Number 1, genuine burden. Genuine burden.
Gusto mo maging mabunga? Gusto mo ng bunga na nananatili? Gusto mong maging soul winner? Ito po ang isa sa mga susi para maging soul winner tayo. We need to have genuine burden for the lost. Are you listening? Genuine burden. Amen? Ito ang dahilan bakit may nagsusuko ng buhay. Ito ang dahilan bakit kahit hindi po maganda ang kalagayan ng isang simbahan, nananatili ang mga pastor. Ito po ang dahilan bakit kahit sobrang daming problema sa church, hindi sumusuko yung pastor ninyo. Ito po ang dahilan kahit mahirap mag-aral ng bagong lengguwahe, meron nagsusuko ng buhay sa mission, sa foreign mission. Ito po ang dahilan kung bakit may nag-iiwan ng trabaho at magsusuko ng buhay para maging misyonero dahil merong genuine burden for the lost. Mga kapatid, may mga Kristiyano po sana ngayon na hindi po nasa ministry para sa posisyon, hindi po para sa pera, hindi po para sumikat, kundi dahil merong genuine o tunay na burden at bigat sa mga kaluluwa. Ito yung dahilan kung bakit may college student na kahit ang daming assignment, Sabado, sasama pa rin sa soul winning. Bakit? Kasi merong genuine burden. Ito yung dahilan bakit may mga may trabaho na pero kayang iwanan yung trabaho basta makasama sa soul winning. Kasi merong genuine burden. Ito yung dahilan bakit may mga batang katulad mo na kahit wala pang alam sa Bible, gustong magbigay ng tracts, gustong mag-akay ng kaluluwa dahil merong genuine burden sa kaluluwa. Ito yung dahilan kahit mainit lumalabas dahil merong genuine burden sa kaluluwa. Ito yung dahilan na kahit maulan, bibili ng kapote, bibili ng payong para lang makapag-akay ng kaluluwa. Walang dahilan sa buhay para lang po mag-akay ng kaluluwa dahil merong genuine burden sa mga kaluluwa. Mga kapatid, it comes to my attention mamayang gabi. Ito yung decision na gagawin ninyo. Don't you ever dare na pumunta sa harapan ng walang pag-ibig sa kaluluwa. Huwag ka magpapasikat mamaya. Hey, men, gising kayo? Mamaya magpapasikat ka. Sino pong gusto magsuko ng buhay sa Panginoon at tinatawag ng Panginoon bilang pastor, bilang misyonary at patayo ka, lalapit ka pero wala ka naman talagang pag-ibig sa kaluluwa. Gusto mo lang makita ng mga tao, ng mga young people na ikaw ay nagsuko ng buhay para sikat ka. Mga kapatid, don't you ever dare mamayang gabi at bukas ng tanghali na pumunta dito magsusuko ng buhay kung wala ka namang pag-ibig sa kaluluwa. Titignan kita bukas. Titignan kita mamaya. At tatandaan ko yung mukha mo. Tatandaan ko yung mukha mo. Amen? Huwag mong gagamitin ang pagsusurrender ng buhay para lang magpasikat. Huwag mong gagamitin pa, iyak ka pa. Tinatawag ako ng Panginoon. Pero pag uwi mo, wala ka namang genuine burden sa mga kaluluwa. Gising pa kayo? Amen? Okay? So mamaya, suko ko ng buhay. Narinig ko kasi, nagpipray daw siya ng maging pastor's wife eh. Shame on you. Shame on you. Alam niyo po ba na hindi biro ang lahat ng pangako na lumalabas sa bibig natin? Dahil yan ay naririnig ng Panginoon. At balang araw sisingilin ka ng Panginoon. Don't you ever dare na pumunta mamaya sa harapan para lang makita ka ni Pastor Ramil, palakpakan ka ng mga tao, purihin ka ng mga tao, salamat Brad, nagsuko ka ng buhay mo. Pero deep inside your heart, ang gusto mo lang sumikat. Genuine burden for the lost. Amen?
Tayo ba ay may totoong burden para sa mga nawawalang kaluluwa? Amen? Ano? At mga kapatid, meron pong genuine burden sa mga missionary na pumupunta sa iba't ibang bansa. Hindi dahil sila po'y hinatak ng comfort, hindi dahil tinawag ng pera, hindi dahil pinilit sila ng tao, kundi merong bigat sa puso nila para sa mga kaluluwa. Bakit? Because genuine burden will always move you to action. Ang problema ngayon, ang burden mo puro love life. Ang burden mo karir. Ang burden mo yumaman. Ang burden mo cellphone. Ang burden mo rumami yung likes mo at followers mo. Pero hindi sa kaluluwa. Amen? No? No? Mas naiiyak pa tayo sa heartbreak ng mga artista. Hindi alam na magulang mo bakit ka naglulupasay sa kaiiyak. Yung pala nag-break lang pala si Daniel Padilla, si Catherine. Naglulupasay ka sa pag-iyak dahil nag-break sila, dahil matagal mo silang pinagmamasdan, Princess and I pa lang nanonood ka na. Amen? Tapos ngayon nag-break sila, grabe ang iyak mo, tapos nakakita ka ng ligaw na kaluluwa sa labas, tinatawanan mo dahil sa kanilang kapansanan, tinatawanan mo dahil ang pangit ng itsura nila, tinatawanan mo dahil hindi mo sila kalibel. Mga kapatid, magsisi ka na. Amen? The greatest example is the Lord Jesus Christ. When He saw the multitudes, He was moved with compassion on them. Ibig sabihin, mga kapatid, merong sa loob ng Panginoon na hindi mapakali. Nung nakita niya po yung mga tao, basa niyo po sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 verse 35. Matthew chapter 9 verse 35, sabi niya, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every diseases among the people. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion." Kasi wala pong kwenta, kahit napagaling ng Panginoon sila sa kanilang mga sakit, kung hindi naman nila napagaling, yung kaluluwa nila napupunta ng impyerno. Kaya mga kapatid, walang kwenta na naipagaling ng Panginoon yung mga tao. Sabi niya, okay, gumaling kayo, pero meron sa loob ko na hindi mapakali. Meron sa loob ko na hindi ko kayang matiis. Sabi niya, I was moved with compassion. Amen? When Jesus saw the people, hindi niya nakita yung status nila. Hindi niya nakita yung mga interruptions. Nakita niya po, sabi niya, having a sheep having no shepherd. Nung nakita niya yung mga ligaw na kaluluwa, mga kapatid, ang nakita niya, isang tupang walang pastol. Ang tanong, kapag nakakita ka ng tao sa kalsada, ano ang una mong naiisip? Pangit naman yan. Mayaman yan. Mukhang adik. Mabaho. Anong klase yung pormahan yan? Jejemon. Pasaway to. Pero ibahin mo ang Panginoon. Nung nakita niya yung mga tao, maaaring madungis yung mga tao doon. Dahil may mga sakit. Mga kapatid, ang nakita niya, kaluluwa. Pag nakita tayo ng lasinggero, hinuhusgahan natin. Pag nakita tayo ng bakla, hinuhusgahan natin. Pag nakita tayo ng tattoo, iniiwasan natin. Pero hindi natin alam, sila ang pwedeng susunod na maliligtas ng kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Mga kapatid, kapag wala kang burden sa loss, may problema ka sa connection mo sa Panginoon. Because if you are really, truly connected to the heart of God, you will care about what God cares about. At ang pinaka-inaalala ng Diyos ay hindi ang ekonomiya, hindi ang politiko, hindi kung sinong sikat.
ang pinaka-inaalala ng Diyos ay ang mga kaluluwa. Mga kapatid, meron bang tao magsasabi sa'yo, salamat, si Brother Ara nang sisisihin ko? Dahil sa kanya, nakakilala ako sa Panginoon. Meron bang tao magsasabi sa'yo? Dahil sa'yo, nakilala ko ang Panginoon, mga kapatid. Kung wala pang sumisisi sa'yo, dahil nakakilala sila sa Panginoon, magsisi ka na. Amen? Mga kapatid, dapat tayo po yung sinisisi ng mga tao. Bakit sila nakakilala sa Panginoon? Tayo po yung dapat tinuturo nila. Bakit sila nakakilala sa Panginoon? Hindi normal sa isang Kristiyano ang mabuhay ng taon na walang naaakay kay Kristo. Psalms 126 verse 5 to 6, they that sow in tears shall reap in joy. Hindi po yan para sa mga heartbreak ninyo. Minsan ginagamit natin yung verse na yan para sa mga broken-hearted. They that sow in tears shall reap in joy. Mga kapatid, hindi po yan ang konteksto. Ano sabi? He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come with rejoicing. Amen? Okay? Mga kapatid, the precious seed is the word of God. Amen? Ang problema ngayon, gusto natin ng rejoicing without weeping. Gusto natin ng bunga, pero ayaw natin ng burden. Nainis na ako, sir eh. Ang tagal ko ng Bible College, wala pa akong bunga. Ang tanong, umiyak ka na ba sa Panginoon? Iniyakan mo na ba yung kaluluwa ng mga tao? Amen? Okay? No? May mga Kristiyano, kaya natin magpuyat, kaya nating magbabad, kaya nating manood ng series for straight 8 hours. Pastor, 8 hours lang? Mahina ka ata. Amen? Kaya nating walang tulog ng 3 araw para lang tapusin ang isa pong series ng anumang drama na yan. Pero 1 oras sa soul winning, hindi natin kayang puntahan. Minsan mas excited pa tayo sa outing kaysa sa outreach. Mga kapatid, hindi biro ang paghayo. Amen? Parang wala po atang mga pastor ngayon. Ano? May mga missionaries, may pastor, amen? Pero alam ko, naiintindihan ako ng bawat pastor at bawat missionaries. Hindi biro ang iwanan ng pamilya. Hindi biro ang ma-homesick. Hindi biro ang walang kasiguraduhan, hindi biro ang ma-reject, hindi biro ang umiyak ng palihim dahil walang bunga. Pero tandaan natin, every genuine ministry has a foundation of tears. Walang tunay na soul winner na hindi umiiyak sa kaluluwa ng mga tao. Acts 20:19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Ito po ang kasabihan naming mga pastor. Kung hindi ka pa umiiyak sa ministry, hindi mo pa nararanasan ang totoong ministry. Amen? Okay? So mga kapatid, a dry eye often reveals a dry heart. Bakit? Ano bang kaligayahan ng mga pastor? Ano bang kaligayahan ng mga missionary? Sabi niya, for what is our hope? And joy or crown of rejoicing are not even ye? Paul said, kayo, mga kaluluwa, ang aming kaligayahan. Hindi pera ang crown ni Paul. Hindi po sikat, hindi building, hindi fame, hindi posisyon. Ang kanya pong joy, people. Lost souls, saved souls were his reward. Ang tanong, ano nagpapasaya sa'yo? Ano nagpapasaya sa'yo? Young people? Amen? Puro tayo panandali ang saya, pero hindi natin nararanasan yung pangmatagalang kaligayahan. Amen? Nag-uusap kami ni Pastor Eloy. Sabi namin, hirap ng ministry, no? Hirap magpastor. Pero alam mo, pastor, kung anong nakakapag-encourage sa atin. Pag may na-win tayong kaluluwa, iba yung saya, no? Iba yung encouragement na nadadala. Na pag may tumatanggap sa Panginoon, iba yung
ligaya eh. Iba yung lakas na meron ka kinabukasan na magpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon dahil sa mga taong naliligtas. Nakakalungkot mga kapatid, many Christians are entertained but not burdened. Hindi kayo nandito para i-entertain namin. Nandito po kami para magtanim ng salita ng Diyos, hoping and praying. Sana makuha nyo yung puso ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, hell is real. Kung gaano po katotoo ang langit, ganun din po katotoo ang impyerno. Kung gaano po karami ang pumupunta ng langit, ganun din po karami ang mga pumupunta ng impyerno. Ganun po katotoo ang impyerno, mga kapatid. And the world is, treating hell as a joke. Okay lang, pumunta sa impyerno, masaya pa dun eh. Hindi boring dun. At least nandun kami nila artistang ganito. At least kasama ko dito si ganito. Magiinuman kami, magkakasiyahan kami. Pero mga kapatid, if you study your Bible, hell is serious. And hell is so serious that God needs to go here para lang po mamatay para sa ating kasalanan. Parang isang tulad mo ay hindi pumunta ng impyerno. That is how serious hell is. Amen? Kung totoo ang impyerno, bakit walang urgency sa ating mga Kristiyano? Bakit wala kang pakialam? Amen? Kung naniniwala tayo talaga na may eternal life, bakit hindi ka nagsasalita? Minsan ang problema, hindi lack of ability, kundi lack of burden. But a genuine burden will cause you to spend time with the lost. Spend time with the lost. Si Jesus Christ, He spent time with the sinners. Amen? Hindi sila maliligtas kung ayaw mong maabala. Yes, abala sila dahil sa oras mo. Pero mga kapatid, ito yung magandang abala. Amen? Ito yung makabuluhang abala. Amen? And then we have to shed tears for the lost. May mga bagay na hindi nadadala ng talent, pero nadadala ng luha. Amen? Some victory only comes through brokenness. And then we have to share treasures for the lost. Real burden always sacrifices. Biro mo ang mission. Amen? Pag nakakapagbigay pala tayo ng pera, sabi ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Kahit may 1 milyon ka, hindi mo kaya magligtas ng tao. Pero kahit meron kang 50 pesos, ibibigay mo sa misyon. At pag yung missionary na yon natanggap niya yung 50 pesos mo at nag-akay siya ng kaluluwa, mga kapatid, meron kang parte sa mga naliligtas, sa mga iba't ibang lugar, sa mga mission dahil ikaw ay nag-share ng iyong treasure. Kung tunay kang may burden sa mga kaluluwa, hindi mabigat sa iyong magbigay ng pera. Hindi mahirap sa iyo magbigay at magsakripisyo ng kung anong meron ka. Okay lang mawalan ako ng load, basta may maliligtas na kaluluwa. Okay lang wala akong pang juice, pang coke, basta ang mahalaga may mga taong maliligtas. Okay lang wala akong baon sa school. Man, maglalakad ako papunta ng school para lang may mga maligtas na kaluluwa. Okay lang na wala na akong kotse na magara. Basta meron pong kaluluwang maliligtas sa iba't ibang parte ng lugar. Share your treasure. Amen? Are you giving to mission? Amen? So mga kapatid, alam nyo, masaya sa mga young people if natuto kayo magsakripisyo una pa lang. Amen? Si John D, kapatid ko po yun, sabi niya, seaman po siya. May malaki ang sweldo niya. Pero sabi niya, ayokong mabulag sa sweldo. Kaya ang gagawin ko, pag lumaki ang sweldo ko, lalakihan ko rin yung giving ko. Para hindi ako mabulag sa luho ng mundo.
Mahilig siya sa sapatos, mahilig siya sa mga magagandang mga bagay, mahilig siya sa relo, pero hindi niya po inuuna yon. Dahil po, meron po siyang pakialam sa mga kaluluwa. Whenever na meron siyang matatanggap na pera, ang unang prayer niya, makatulong ito sa mga misyonero. Si Brother Joseph, mga kapatid ko, amen? Pag kayo naman nag-preach, i-build up nyo naman yung mga kapatid nyo. Okay? Ako nandito ngayon, kaya sila yung binibuild up ko, amen? Amen? So si Joseph, wala pong pera yan. Wala ring trabaho. Pero nagsasakripisyo po siya sa lahat ng mga perang nakukuha niya, natatanggap niya, para lang po makapagbigay sa misyon. Wala pong luho yan. Wala rin pong mga milk tea yan. Wala pong soft drinks yan araw-araw. Pero meron po yung pangbigay sa misyon. Because naintindihan niya po ang pagbibigay at pag-share ng treasure because ito po ay para sa mga kaluluwa. Amen? Amen? Diba? Pagdating sa misyon, Pastor, gipit eh. Bakit? Naka-SPay later kasi. Kaya walang pagbigay sa misyon kasi konsumisyon. Okay? No, mga kapatid, for where your treasure is, there will your heart be also. Amen? Kaya huwag kayong papabola sa mga lalaki. Hindi yan nagbibigay ng chichirya ng wala lang. Amen? Hindi yan nagbibigay ng biskwit ng wala lang. Kasi sabi ng Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasan yung pera mo, nandun din yung puso mo. Amen? Walang magbibigay ng pera mamaya, Okay? Connected people, rich people. Okay? Number 2. Amen? Ito po ang isang susi para maging mabunga ka sa pag-aakay ng kaluluwa. Hindi pwedeng mangmang. Hindi pwedeng simple ka lang. Kailangan meron kang great Bible knowledge. Don't misunderstand me. Pwede ka pong mag-akay ng kaluluwa kahit wala ka pang masyadong alam. Pero ang pinag-uusapan natin dito, fruitful soul winning. If you really want fruitful soul winning, you have to have great Bible knowledge. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng kakausapin mo, oo lang sa'yo eh. Oo, Brother Aran, totoo yan. Hindi po lahat ng kakausapin mo, agree lang sa'yo. Oo, Brother Aran, tagapagligtas si Jesus Christ. Totoo yan lahat. Hindi po lahat ng mga kausap mo, oo lang ng oo. Meron kang makakausap na mamimiloso po, magtatanong, meron pong susubukin yung kaalaman mo. Kaya sabi po ng Bible in 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ye ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you. Hindi ng payabang. Sabi niya, with meekness and fear. Importante po yung knowledge. Man? Hindi, humble lang ako, pastor. Hindi ako masyadong kasi delikado yung knowledge, baka yumabang ako eh. Humble lang ako dito. Hindi po, mga kapatid. May mga tao dyan na mas matalino pa sa'yo at mas alam ang Biblia sa'yo. Ngayon, paano mo sasagutin yon? Paano ka magiging fruitful? Ay, tanong ko muna po kay pastor. Paano pag wala si pastor? Amen? Don't get me wrong. Kahit wala po tayo masyadong alam, pwede tayo maging soul winner. Amen? But if you really want to be effective, kailangan po talaga may knowledge tayo. You should. Hey, listen. Man. Bible College. Listen. Young people, look at me. You should study your Bible. Huwag kang i-amen dyan. Kung pagsusulat lang ng devotion, hindi ka pa marunong. Kung pagbabasa lang ng Bible, hindi mo mabasa ng diretsyo. Romans 3:23. Huwag kang amen dyan kung hindi ka marunong mag-memorize.
Always meditate and study the Word of God. Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in what? Is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Gusto mo, pag gabi, basketball na agad eh. Pag umaga, breakfast agad eh. Pag umaga, breakfast. Pag gabi, fast break. Amen? So, wala nang Bible. Kahit Bible student. Amen? Si Timothy naman po, sinabihan siya ni Pablo. Ang sabi niya, 2 Timothy 2:15. Study. Mahalaga ang study talaga eh. Study to shew thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen? May mga nagtatanong, ano sasabi ng Bible, be ye ready to answer every man. But how can you answer if you are not reading and studying your Bible? Amen? Diyan po kilala ang mga Baptist. In my early years po, ang dami kong natutunan na verses sa mga Baptist pastors, including my father. Amen? Mga kapatid, Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so that death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. It is very essential for you to study the Word of God. It is very essential if you really know your Bible. Sabihin sa'yo, sinasabi mong tagapagligtas si Jesus. Paano patutunayan na tagapagligtas si Jesus? John 14:6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Okay lang yan, mabuting tao naman ako, Brad. Hindi naman ako gumagawa ng masama eh. Ephesians 2, chapter 8, verse 9. Chapter 2, verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen? Mga kapatid, you should know your Bible. Ay, hindi, dapat dumaan muna tayo kay Maria. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Iba-iba lang tayo ng daan, pero pare-pareho lang tayong langit ang pupuntahan eh. John 14:6, Jesus said unto him, I am the way. Alam mo ba ang English ng the? Sabihin, final. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Huwag kang magtataka na nasa Bicol ka kung ang sinakyan mo papuntang Bicol. Kasi expect mo punta kang Baguio. Ang sinakyan mo, Bicol. Hindi pwede yon. Kaya hindi tayo iba-iba lang ng daan, pero pare-pareho ng pupuntahan. Hindi po. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Amen? You have to be confident in answering them. Pag sila po'y nagtatanong,
Kasi yung tinuturo mong Kristo, sabi mo, Diyos eh. Maliro naman sa Bible, tao siya eh. Yun po kasi yung sabi ng pastor namin eh. Sino bang pastor mo? Wala, basta pastor ko siya. Okay? Prove them from the Word of God that Jesus is really God. 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. Ano sabi? This is the true God and eternal life. Malina. Okay. Buksan mo ang Biblia. King James to ha. Patunayan mo sa akin na si Jesus Christ ay Diyos. Pambihira. Kausapin niyo po yung pastor namin. Mga kapatid, you missed the chance. Yun na sanang pagkakataon para maligtas siya, pero dahil wala kang alam sa Bible, you missed the chance na yung tao na yun makakilala sa Panginoon. Amen? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Maganda kung meron kang meditation and memorization. Meditate and study the Word of God. Memorize and share the Word. Sino dito thankful na pinagme-memorize tayo ng Bible verse dito? Amen. Praise the Lord. Amen. Memorize and share the Word of God. Kabisaduhin natin hanggat maaari. Amen. Kabisado mo nga lahat ng team sa NBA eh. Kabisado mo nga lahat ng team sa PBA. Kabisado mo nga lahat ng player, pati bangko eh. Pati yung draft player, kabisado mo eh. Pati number nila, kabisado mo. Pero pagdating sa mga apostol, sino ba sila? Sino ba yung mga disciple ni Jesus Christ? Pambihirang tagal-tagal mo ng Kristiyano. Pag pinabukas ka ng Bible, let's open our Bible in Genesis chapter 5. Bubuksan mo sa gitna. Hahanapin mo, tapos sabi mo, ay, kulang yung Bible ko po eh. May pumunit po ng Genesis eh. Hindi ko makita. Mga kapatid, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano eh. Ang mahirap nito, Bible college ka pa. Tapos pag pinag-open ka ng Bible, mga kapatid, point number 2 na, nandun ka pa, hinahanap mo yung text ni Pastor. Amen? Mga kapatid, you should know your Bible. Meditate and study the Word of God. Memorize and share the Word. Manifest and show the Word. Alam niyo po anong kabaligtaran ng manifest? Makapal. Okay? Gising pa kayo? Amen? Ang natandaan nila, ang na-memorize nila yung joke ni Pastor. Makapal, amen? Manifest and show the Word of God. Patunayan mo ang salita ng Diyos. Hindi yung pagdinibate ka. Ayoko na, hindi naman ako nandito para makipagdebate. Mga kapatid, ligaw po yun. Lost souls po yun eh. Kung may alam ka lang sana sa Biblia, pwede mo siyang turuan ng tamang daan patungo ng langit. Sabi ng Diyos, sabi niya, Diyos si Kristo. Di ba nung nagdadalang tao si Maria, ang sabi, nagdadalang tao? Paano pag may nagaya? Sabi na nagdadalang tao si Maria, sabi, nagdadalang tao. Sabi mo naman, oo nga no, hindi naturo ni Pastor yan ah. Amen. Nasisi pa si Pastor na parang si Pastor pa ang mali. Ano sasabihin mo? Pag sinabi sa'yo yan, pero malinaw po sa Bible na hindi naman kinokontrang tao si Jesus eh. Sabi mo, totoo naman, tao naman talaga si Jesus eh. Di ba? Sabihin mo, kaibigan, ang problema, hindi ko naman kinokontra na tao si Jesus. Ang problema, kinokontra mo na Diyos si Jesus. Ngayon, bakit ka naniniwalang tao si Jesus? Kasi sabi sa Biblia eh. Sige. Pag napatunayan kong sabi sa Biblia na Diyos si Jesus, maniniwala ka. Ay, hindi. Ay, madaya ka pala eh. Sabi mo, tao si Jesus dahil sabi sa Biblia. Ngayon, patutunayan ko sa iyo na Diyos si Jesus, maniniwala ka? Amen?
Sabi sa Biblia, Diyos si Jesus. Okay? So, Luke 1, 46 to 47. Yung sinasabi mong Maria, tignan mo sa Biblia kung anong tingin niya kay Jesus. Luke 1, 46, 47. Mary said, "My soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior." Hindi po sinabing God and Savior. It is referring to one person only. My God, my Savior. Amen? Yung ama nga kinilalang Diyos si Kristo. O, saan mo naman mababasa yan? Hebrews chapter 8, verse 1. Hebrews chapter 1, verse 8 pala. Amen? Ano sabi? Okay, open your Bible. Sulat nyo yung mga verse na yan, mga pangontra yan Amen? Okay. But unto the Son he saith, sino yung Son niya? Si Jesus Christ. Thy throne. Sinong kinakausap niya? Jesus Christ. Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Kahit nga si Maria, kinikilalang Diyos si Kristo. Matthew chapter 2, verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen him, his star in the east, and are come to worship him. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Pumunta siya para sambahin si Kristo Jesus. Amen? Sabi niya, and when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. Ang sabi ng Diyos, huwag kang sasamba ng kahit sinong Diyos. Pero bakit hinayaan ng Diyos ni Kristo na sambahin siya? Ibig sabihin, siya ay Diyos. Bakit sumamba yung wise man at si Maria? Kasi alam nila ang doktrina ng Biblia. Ano yon? Na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. You should know how to deal with them. You should know the Scripture. Bakit po ba kayo hindi naglalagay ng Diyos-Diyosan sa paligid ninyo? Pag talagang kailangan sabihin mo kung bakit. Sabi ng Bible in Exodus chapter 20, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven images. Amen? Ang mahalaga po, pag sumagot tayo, Biblia ang paglaban natin. Hindi po para makipagsuntukan ka pa sa kanila. Ang kailangan mo lang ipakita sa kanila na ang Baptist ay may tamang doktrina at ipakita mo sa kanila ang katotohanan ng Biblia. Amen? Yung iba kasi, debate ang hanap Hindi soul winning. Huwag ka muna makipagdebate. You should know the Word of God. Number 1, genuine burden for the lost. Number 2, great Bible knowledge for the lost. And last, amen? Last, amazing grace na, amen? Last, amen? Parang wala nang nag-amen, tulog na po kayo? Last, godly behavior. Sorry po. Okay? Godly behavior. Mga kapatid, kahit anong galing mo sa Biblia, listen, nakikinig kayo? Kahit anong galing mo sa Biblia, kung pangit naman ng ugali mo, walang kwenta. Man? Kung mag-share ka, wagas, tapos yung buhay mo, lagas. Amen? Baka share ka pa ng Word of God, tapos sa loob ng church, kung sino-sino nililigawan mo. Share ka pa ng Word of God, pagdating naman sa mga bahay nyo, hindi ka nagugas ang pinggan. Share ka pa ng Word of God, matigas naman ang ulo mo. Share ka pa ng Word of God, tapos
Sumasagot ka sa magulang mo? Share ka pa ng Word of God, nakikipagsuntukan ka naman sa labas? Share ka pa ng Word of God, addict ka naman? Share ka pa ng Word of God, ang lakas mo magmura? Pambihira na yan. You should have godly behavior. Aba, kung makapagbukas ka ng Bible, wagas. Kung makapag-pray ka, may paiyak-iyak ka pa. Kung maka-amen ka, grabe. Pero pag nakausap ka nila, hindi ka nagbago. Ikaw pa yung naninira kay pastor. Paano ka paniniwalaan yan? Dapat kung may mabait na tao sa mundo, yun yung mga Kristiyano. Hello? Kung merong mabait na Kristiyano sa mundo, yun ay dapat ang mga Baptist Christian. Amen? The great evidence of your salvation is good works. Uy, good works, Pastor. Kala ko ba, by grace through faith tayo? Hindi ko sinabing way of salvation. Hindi po, evidence. Dapat may ebidensya yung pananampalataya mo, may ebidensya yung kaligtasan mo. At anong ebidensya niyan? Good works. Dapat mabuti ka. Ang sabi nga ng Bible, di ba? All things are passed away. Behold, all things are become new. Paano ka gagamitin ng Panginoon sa pag-akay ng kaluluwa kung kasama mo din silang gumagawa ng kalokohan? Wherefore, my beloved brethren, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Amen? Ligtas ka, pero bakit hanggang ngayon, chismosa ka pa din? Amen? Di ako tumingin para baka naman masamang tingin nyo sa akin. Man, hindi lang po kayang tanggalin ng Panginoon yung bisyo mo. Kaya din pong baguhin ng Panginoon yung buhay mo. At ito po, tandaan nyo, hello, young people, mahalaga po sa soul winning ang mabuting patotoo. Sabihin nga po ng sabay-sabay, pagkatapos ko, mahalaga sa soul winning ang mabuting patotoo. Ready? Begin. Yan. Ikaw ay bukas na Biblia sa ligaw ng mga tao. Hindi man nila mabuksan ang King James Bible, pero mabubuksan nila at makikita ang buhay mo. Baka yan ang magbigay sa kanila ng curiosity at tanungin kanila kung saan ka ba dinala ng Panginoon mo. Bakit ganyan ka na ngayon? Sana yung buhay mo ang maging bukas na aklat para sila'y mag-isip kung ano ang buhay nila pag sila ay nasa Panginoon na. Yung mga pagbabagong yon nagiging palaisipan sa kanila. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 4. Ye are our epistles, written in our hearts. Know and read of all men. Hello, young people. We are the letter. Ikaw ay binabasa ng mga ligaw na kaluluwa kung anong klaseng buhay meron ka. Amen? We are the light. Kailangan makita nila na Kristiyano tayo para makita nila ang glory ng Panginoon. And what is the result of this? Pag naging bukas na libro ka at ikaw ay naging ilaw sa mundong ito, ano ang magiging resulta nito? You will have a fulfilled purpose of getting people, reaching people to know Christ as their Lord and personal Savior. John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit,
and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He will give it to you. Young people, pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Do what He wants you to do. Ngayon, magpapa-invitation tayo. I don't care about the number. Sabi ni Pastor Ramil, ako pong mag-i-invitation. I don't care about the number of young people na pupunta sa harapan. Hindi ko po kailangan ng mga peke. Naintindihan niyo po bang salita ng Diyos? Mga kapatid, ang gusto ko pong pupunta lang po dito sa harapan, yung mga tunay na kinausap ng Panginoon. Hindi natin patatagilin ng invitation, pero mga kapatid, hindi natin kailangan ng mga hipokritong Kristiyano. Ang kailangan ng Panginoon, tunay. The simple question is this: do you want to be a fruitful soul winner? If the answer is yes, the altar is waiting for you. After I pray, you go to the altar if God spoke to your heart. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa aming natutunan. At ang panalangin po namin, Panginoon, na hindi po masayang ang inyo pong salita na narinig po namin ngayong pong hapon. Lord, tanggalin mo ang excitement namin sa mga bagay na hindi mahalaga. At ilapit mo ang puso namin, Panginoon, sa bagay na mas mahalaga. Na ito po, Panginoon, pinahalagahan ninyo na kinailangan nyong bumaba mula sa langit papunta rito para lang mamatay para sa aming mga kasalanan. Lord, please, we ask you that you should please put the burden in every hearts of young people. I pray, Panginoon, na hindi po sila nagkukunwari, kundi totoong naintindihan nila ang kailangan ng mga tao sa paligid nila. Hinihiling ko po, Panginoon, na ilapit mo po dito sa altar ang mga totoong young people na binigyan mo ng burden para sa mga naliligaw na kaluluwa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay tunay na kinausap ng Panginoon, lumapit ka sa harapan, mangako ka sa Panginoon, Lord, I want to be a soul winner. Come on, leave your place. If God really talks to your heart, wag kang magkunwari kung hindi. Pero kung talagang kinausap ka ng Panginoon, wag kang magkunwari. Lumapit ka sa harapan, Lord, I want to have a genuine burden for the lost. I want to have great Bible knowledge. I want to pursue how to have a godly behavior that will influence the world in reaching the lost souls to the Lord. Sa paglapit mo dito, you are dedicating yourself to be a true and genuine soul winner. Sa paglapit mo dito, pinapangako mo sa Panginoon that from this moment on, you will be a soul winner.
Panginoong Diyos, inilalapit ko po ang bawat kabataan na naririto sa inyong harapan. They have made their decisions. They have made their commitment that they want to be a soul winner. Panginoon, ito pa rin mo ang pangako mo sa kanila. In Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Huwag mong hayaan na maging pariwara ang buhay. Huwag mong hayaan na mawalan ng kwenta ang buhay nila. Huwag mong hayaan na nakawin ng diablo, Panginoon, ang purpose kung bakit mo sila niligtas. Ilagay mong patuloy sa buhay po at puso po nila na sila po ay naririto para magamit mo sa pag-aakay ng kaluluwa. Lord, maraming young people dito ang mahiyain, walang lakas ng loob, may mga takot sa kanilang puso. Pero Panginoon, I pray that after they leave this place, tanggalin mo ang mga takot at hiya na ito at palitan mo ito, Panginoon, ng inyo pong kapangyarihan na maging dahilan po sila, Panginoon, na makakilala ang mga taong ito sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, we pray with all of our hearts that you will please use every young people who are in here in proclamation of the gospel of Christ. I pray this with all of my heart. In Jesus' name I pray. Amen.